Ipi-play lang natin yung news na pag-amin ni Matibag tungkol dito. O, ito, pasok. Kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag at Mel Sabio na sila ang nagtatalo sa isang kumakalat na audio na nangyari umano noong 2020. Matagal na umano silang nagkaayos at posibleng sinadya itong ikalat. Kaugnay ng reklamong impeachment laban sa vice. Nakatutok si Oscar Oida. It happened. I will not deny na nangyari yun, but that was 2020. Inamin ni National Bureau Ayun, inamin na niya. Yun na yun eh. Parang proud pa siya. Kasi luma naman na daw yun at nagkaayos na sila. Pero ang hindi niya maintindihan, kahit luma na yan at kahit nagkaayos na kayo, lumabas ang tunay mong ugali. Mantakin mo ha, ito yon. I-describe ko na lang, hindi ko paparinig dito, i-describe ko na lang. Galit na galit siya dito sa isang, ewan ko kung media ba ito, yung si Sabio, galit na galit siya kasi may nilabas. Tapos, pinagbantaan niya pa doon sa voice recording na yun. Although, again, ulitin ko, nagkaayusan na daw sila. But still, if you were criticized by someone, ganun ang attitude mo. Ganun ang attitude mo na para bagang galit na galit ka, may tila pagbabantang ginawa. Buti na lang, ewan ko kung ano nangyari, bakit tumiklop itong si Sabio, pero gayon pa man, bakit ka ganun? Diba? Bakit ka ganun na isang public servant na bigla-bigla ka na lang maghahamon, diba? Mag-emotional na ganyan. Hindi tama yan. Kaya nga, sabi ko nga doon sa aking nilabas na reel sa aking social media, hindi ito ang kwalifikasyon o hindi ito ang klase ng karakter na dapat namumuno sa NBI. Kung ganyan siya ka-high blood sa mga batikos ng media, di ba? At may pagbabanta pa di umano. Bantang, hindi ho papatay na wala naman hong pagbantang papatayin doon. Ang pagbantang, alam mo yun, sisindakin, yun ho'y masama. Hindi ho tama yun, Direktor. Hindi ho tama yung ganong klaseng kaugalian. At, ewan ko, kung may tama pa ba sa pag-iisip yung ating Pangulo, dapat hindi nyo ina-appoint ng ganitong klaseng high blood na NBI Director. Hindi ho tama yun. of Investigation Director Melvin Matibag na boses nga niya yung kumakalat na audio recording sa social media kung saan galit na galit siya sa kausap na lalaki sa telepono. Ayon kay Matibag, December 2020 pa ito nangyari dahil sa post ni Mel Sabio na nooy nasa kalabang partido. Yung hindi pala direct, hindi pala media. Kalaban daw. outburst ko talaga, tinawagan ko si Mel, tapos nagsalita ako ng mga ganon. But that was a private conversation. That is supposed to be between the two of us. Ayon kay Matibag, nagkapatawaran na raw sila ni Sabio. Oo, pero pangit pa rin yung ugali mo. Kahit nagkapatawaran kayo, pangit pa rin ugali mo. After few weeks, we patch up. In fact, right now, ngayon, as we speak, industrial partner ko siya doon sa isang hanap buhay namin. Kinumpirma naman ni Sabio ang pagbabati nila nang humarap din siya sa parehong press conference. Inireklamo niya rin sa NBI ang mga nagpapakalat ng kanilang Iyon phone na. conversation. Ayun na, huli sa bitag na naman itong mga kababayan natin. Sabi ko sa inyo Hindi ko nga, alam mo, pumasok nga sa utak ko Ano kaya ito? Bitag kaya ito talaga? Sinadya kaya talagang ilabas to ng sino man? Hindi ko sinasabing sila. Para kung sino yung mag-share at mag-upload na vlogger, makulong for wiretapping. Kung sino man na nagpapakalat dito. Kasi ang weird Doon sa audio recording na yun, wala namang ibang pwede mag-upload noon kung hindi siya. Kasi siya yun nandun. Di ba? Sila yung nag-uusap Nasa telepono yung isa nandito, nakikipag-usap, tapos binibidyo. So, sino ba ang merong kakayanan
na mag-upload doon at sino may kopya ng video na yun? Eh di ba yung original na tao na sangkot doon, paano napunta sa kamay ng kalaban yun? O sinasabi nilang tinuturing nilang kalaban. Isipin nyo mabuti yun ha. Kaya nga kung ano nung alam mo nung napakinggan ko yan, sa loob-loob ko, sandali. Kung kayo din pala yung involved doon, bati na kayo ngayon, paano lumabas yung video? Isipin nyo mabuti yun ha, kung tayo ay merong malawak na pag-iisip, mauunawaan na ninyo eh. So kayo lang ang nag-ano nun. Kayo lang mismo ang may alam ng video na yon. At sa inyo galing yung record, sa inyo galing mismo yung video. Paano lumabas yun? Sino naglabas nun? Yun ang tanong ngayon. Dahil ba dito sa may ididemanda daw kayo? Sino na naman ito? Oy, patay tayo dyan. Buti na lang matalino tayo. Ang Banateros, di nadadali sa ganyan. Matalino. Oh, nadali na one time siya eh. Kaya ngayon matalino na. Bagaman di niya pinangalanan. Medyo affected na rin yung aking family. So, mas minabuti. Hindi, ako, tanong ko sir, Mel Sabio. Tanong ko lang. Di ba po kayo yung kasi kausap niya si doon si director eh. Tapos binibidyo yung tawag ni director. Sino yung kasama ninyo nagbibidyo? Kayo po ba yon o may kasama kayo nagbibidyo at siya ang naglabas nun o kayo ang naglabas nun? Kasi yun eh. Don't tell me, ito na naman yung pangkaraniwang dahilan ng mga may lumalabas na mga iskandal. Nahack yung phone ko eh, kaya lumabas yung iskandal namin ni ganire. Di ba daming ganun lumalabas na iskandal? Ibang iskandal hindi ito, hindi katulad ito. Yung may mga lumalabas na iskandal, ewan ko kung pangarap nilang sumikat at yung mga artista na naglalabasan yung kanilang mga alam mo na. Diba? Biglang lumalabas yung iskandal, tapos after nun sikat, may project na. Ang daming mga artistang ganun eh, yung mga hindi pinapansin, tapos biglang nagkakaroon na ng biglang iskandal. Tapos malalaman mo, bold star pala, dun sa isang kumpanya, yung pala, nagpapataas ng presyo. Oo, maraming ganyan. Di nyo alam. Kaya kwento ko sa inyo sa ibang araw. Pumapasok lang si iskandal kasi nagpapataas ng presyo. Ginagamit ng ibang mga politiko, tapos pumapasok sa isang online platform na mga hubot-hubad kasi nagpapataas ng presyo. Kasi yung iba dyan nag-PPR, yung iba dyan nag-DDS. Kung hindi nyo man alam nyo na yun. Di ba? Nagpapataas sila ng presyo. Kasi nabababaan sila. Ganon eh. Tapos ang pangkaraniwan nila dahilan, iiyak pa yan eh. Iiyak pa yan. May lumabas ako yung skandal. Inilabas niya. Nahack kasi yung telepono ko. Dahil ganyan. Ngayon, malupit, may AI na. Pwede mo nang palitan yung muka. Hindi ko mag-file na ng kaso. Nilagay ko muna doon yung unknown. Pero doon sa aking salaysay kung sino yung unang nakita ko nag-post at kung saan po naka-publish yung audio, video. Medyo maingay yung pangalan ni Director Melvin Matibag. Siguro ginagamit na hindi talaga ito ng para sirain din siya. Alegasyon ni Matibag, sadya at coordinated ang paglabas ng recording. Pansinin nyo, grupo yan, post sila, sabay-sabay, isa yung kamada nila. Nang tanungin kung anong posibleng motibo, Alam naman natin siguro, you and I can second guess yun yung dahilan. When I started na balita that I will be testifying dun sa impeachment, nagsimula na yan kung ano-ano. Naks! Paninira ba, sir? Yun ba ang dating, paninira? O talagang sira na talaga kayo pagdating sa karakter na ganyan? Kasi hindi lamang po yan na lumabas. May iba pa lumabas na video, public video naman, na nakikipag-away na naman siya dun sa isa. Tapos lumabas nga mismo yung sinabihan siya ni Manny Pacquiao dun sa alam ko Zoom yun kasi during pandemic yun eh. Pinagsabihan siya ni Manny Pacquiao na bastos daw.
Sabihin, ano lang ang ibig sabihin natin nito, mga kababayan? Ito po'y pattern na. Pattern na sa ugali ni Matibag, yung naha-high blood. Natawa nga ako doon siya. Hindi ko na lang ipapakita. Baka, alam mo naman to si Matibag malupit to Yeah? Tapang-tapangan to kasi nasa kapangyarihan Pero pag ito nawala na sa kapangyarihan, tingnan ninyo kasi nandun pa siya, 'di ba? Sabi niya, ano ba 'yun? Yung dito ka pa talaga sa teritoryo ko, mga ganun, parang ganun syempre iba-iba na yung words Okay. Dito ka pa talaga pupunta sa ano ko? Halika, wag niyo akong pigilan, pero patras andar niya. Natawa ako dun Huwag niyo akong pigilan, pero patras siya. Di ba? Tapos, ang dami namang, ewan ko kung escort ba yun, police ba yun. Ang dami nakapaligid na security. Itong Matibag, nakakatawa ka talaga. Yung tapang mo, ang ano lang talaga no? Kasi nasa authority ka Hindi, alam mo, eto hindi ko sinasabing tayo ay matapang. Hindi natin sinasabi yun. As a matter of fact, hindi kailangan ng tapang pag ikaw ay nasa authority. Ang kailangan mo, righteousness o katinuan. Ibig sabihin, dapat ikaw ay maayos. Diba? Ikaw ay dapat malawak ang isip, professional. Hindi ka dapat nagagalit basta-basta. Yun ang kailangan, hindi yung tapang. Kasi yung tapang, madali magkaroon ng tapang, di kukuha na lang tayo sa kanto ng mga siga dyan, yung mga nakaubad, kung mga ganyan-ganyan ng tiyan, tapos nagyoyosi, di ba yun na lang. Hindi yan ang kailangan natin. Ang kailangan natin, malawak ang kaunawaan, malawak ang pasensya. Yan ang tunay na katangian ng isang tunay na leader. Yung matawak ka, hindi ka basta-basta napipikon, hindi ka basta-basta nagagalit. Again hindi natin sinasabi dito na wag siyang mas matapang ang tayo. Hindi ganoon, hindi 'yun ang usapan. Dapat bilang NBI director, ikaw ay professional. So kung yung mga lumalabas mong video ay ganyan, medyo nakakaano tuloy na bakit tayo may ganyang direktor? Kailangan na ba natin manawagan na mag-resign na ito si Matibag? Magkusa na? O kakapit tuko ito sa NBI? Kasi alam mo sa ibang bansa, magkaroon ng ganitong iskandalo, magre-resign. Agad-agad. Yun ang totoo. Di ba? Pero sa atin, may ganito, magdidemanda pa, gagalit pa, saan galing yung video na yan? Di ba? Instead na ituwid, di ba? Mag-resign. Dahil tila merong problema dun sa kanyang kaugalian. Hindi. Siyempre, yung appointing officer, wala namang pakialam yan Di ba? Wala namang pakialam yan. So, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, nandito sa pwesto ko, kahit sino ilagay ko dyan. Kasi ugali na yan This is not the first time. Remember, si Torre nandyan din Nagkataon lang si Torre, nabangga niya yung DILG secretary. Isa pa rin yun. Mayabang din yun. Di ba? Nagkiskisan sila ng kayabangan. Mas may hawak yung DOJ secretary. Hindi alam ni Torre na politiko yan Di ba? May political usapan yung mga yan. So hindi ka pwedeng bumangga. Sinubukan ni Torring banggain. Yari siya. Di ba? Eto, si Matibag. Parang ito lang ang namumuno. Dapat sana nga, leader nito kasi under ng DOJ ito pero ang DOJ naman medyo, actually mas professional yung DOJ secretary Hindi, walang biro. Na-observe mo yung sa yung kanyang aura. Although, pumalpak sila, wala naman silang choice. Inutusan sila ng Malacanang para magkaroon ng magandang optics. Pero sa totoo lang, mas professional yun Pag nagsalita, professional. Ito na ata yung Torre II ng administrasyon natin ngayon Di ba? Naku po, lupit talaga nito. Ito, 2020, I was serving under the administration of former President Duterte. So, your guess will be as good as my guess kung bakit lumalabas to. Just to let you know, wala naman akong bagong sinabi dun sa Committee on Justice.
kung ano yung dinatnan ko rito, kung ano yung affidavit of investigation, yun lang naman sinabi ko eh. Para po dun sa mga nabubulagan na akala ako ang nag-file ng kaso sa DOJ. Hindi pa po ako direktor noon. Panahon po ni Director Santiago nung pinail yung kaso. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.